Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayoy nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Isang magandang hapon po at mainit na hapon sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ngayong ika-19 ng buwan ng Abril, taong 2026 at inaanyayahan namin kayo ng 4:00 po tayo ng hapon. Napakagandang talakayan po ito kasi bibigyan din natin ang patungkol sa Restoring Family Links program ng Pilipinas. Ano ba to? At ano ba yung mga napapaloob sa at paano isinasagawa ito ng Philippine Red Cross. At yan ay matutungkayan natin sa buong isang oras ng ating palatuntunan ngayong hapong ito. At syempre, nais nating pasalamatan ang bumubuo
ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, ang ating Director ng Presidential Broadcasting Service, Sir Fernando Sanga, ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanige, kasama yan ni Sir Ray Sampang, at ng ating nasa technical side, si Sir Orl Lopez, si Ma'am Joy Timidan, at si Ma'am Tess Ramirez. At syempre, sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama ng iba pang Board of Governors po natin, at ng ating mga administrators sa mahigit 100 chapters natin nationwide, kasama yan ng ating mga board of directors na sa mga chapter, Red Cross 143 at Red Cross Youth. At syempre tayo po ay mag-like and share po kayo ha sa ating Facebook page. Napapanood po tayo dyan sa Facebook page ng Radyo Pilipinas at saka ng YouTube live stream. At syempre sa Kalinga Hatid, mag-comment po tayo kung may mga nais po tayong i-shout out ang ating mga nais i-komento, at tayo rin po ay napapakinggan sa 104.3 at syempre napapanood for the box at Digibox. Kaya hindi na natin patatagalin pa, makakasama natin muli para sa programang ito ang lagi nating kasama, si Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, Gob. Yes, magandang hapon, at natutuwa ako na ang topic natin ay Restoring Family Links Program of the Philippine Red Cross. Napakahalagang programa ito na inihatid natin sa Kalinga Hatid ng Red Cross. Apo. Gob Cora, bago tayo magbigay daan sa ating mga panauhin ngayon, pakawalan lang natin itong ating opening mensahe ng ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kapagkat tayo ay nagdiwang kamakailan ng 79th years in syempre sa public service. Okay? Paki-play na po. Hello. Ito po si Dick Gordon, ang inyong chairman ng Philippine Red Cross. As we commemorate the 79th anniversary of the Philippine Red Cross, we have to reflect on a legacy of hard work, compassion, service, and unwavering commitment to humanity. Lalo na ngayon sa panahon na ito na napakaraming naghihirap dahil sa nangyayari sa mundo. Kapos sa langis, maraming nahihirapan makapagbayad sa pamasahe o baka pamasada, o di ka naman makabili ng kinakailangan nilang pagkain at kinakapos. So today, as we celebrate our 79th anniversary, we have to be mindful of the fact that we still live in a very challenged world na napakadelikado ng panahon, na bawat kilo sa ibang bansa, apektado tayo. At bawat disasters na dumadapo dito sa ating bayan, maraming apektado. The last year has shown that we have gone all the way from Basco, all the way to Sulo, all the way to volcanic eruptions in Bayon, and in Canlaon, and in Taal, at threatened eruptions in Bulusan. Mga baha na sumapit dito. Yung earthquake doon sa Cebu, Davao del Norte, sa Davao Oriental. So talaga walang tigil, walang humpay ang paghamon sa atin ng panahon, at paghamon lalong-lalo na sa ating objective, yung mga suffering humanity, yung mga vulnerable, yung mga walang kalaban-laban. That is why on this occasion, dapat tayo magparami pa ng mga volunteer para mas mabilis tayo makakatugon sa mga nangyayari. Yung 143, palakasan natin lalo sapagkat dyan nangyayari na tayo nagkakaroon ng focus, na mabilis tayo, fast, at tayo naiintindihan ng tao na tayo ay naandyan sa lahat ng oras, tayo ay makakatugon sa kahirapan. So today, on this occasion, 79 years ago sa Malacanang inumpisa nito, at kulang na kulang tayo. Ngayon, halos ang dami na nating gamit katulad ng mga ambulansya na umabot na tayo ng humigit kumulang sa 180. Ang dami na natin na itayong mga bahay during the last 15 years. Umabot na tayo ng 178,000 homes. At marami na rin tayong fire trucks, marami tayong water tanker na nagbibigay ng tubig, at pati pagbibigay ng pagkain, yung food trucks, ginagawa natin. At papasok tayo later on sa pagpapalakas ng livelihood ng mga tao. Kaya kinakailangan lahat ay maging leader. Tayo ay leader because we create other leaders. Tayo malakas because sa mapagalaw natin ng tao. So pag nag-recruit tayo, kailangan may training, meron tayong motivation, meron tayong mobilization na mabilis, meron tayong mga verb na ginagamit natin, maihatid ng volunteers sa iba't ibang lugar nang walang tigil at walang humpay para sa ganon. Masasalubong natin
ang mga hamon para maiangat natin ang tao sa Karimlan. So today, on the occasion of the 79th anniversary, as we approach the 80th anniversary next year, it is important for us to realize that we have to improve ourselves. We have to constantly innovate. We have to constantly motivate. And we have to constantly make our leaders feel that they must make a difference in practically everything that comes before us, and that we must have the vision to make sure that we are always prepared to fight the challenges that are forthcoming in this world. The world is becoming more and more a difficult place to live in, especially in our country. We are now 115 million people, and we have to make sure that we have to make the adjustments. Kailangan nakakasabay ang membership natin at volunteers natin sa dami ng tao para sa ganon, hindi sila mahihirapan. And we have done that. And I'm proud to serve with you. I am proud to be a member of the Red Cross with all of you who are out there, the members of the board of all the chapters, the chapter administrators, yung mga RCY natin na dapat dumami pa hanggang sa eskwela, hanggang sa labas ng eskwela, para sa ganoon matutugunan natin ang palaging palipat-lipat at paiba-ibang mga hamon ng pagkakataon. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang ating mga staff and volunteers. At may mga plano tayo na this coming week, halimbawa, or this coming month, mapatraining natin lahat ang staff at kailangan meron tayong understudy ng mga chapter administrator para sa ganoon walang tigil. May continuity tayo, may predictability tayo sa lahat ng gagawin natin at palagi nating mararamdaman na may consistency tayo at meron tayong continuity. And we must always remember that we have partners and donors that we always earn their respect. That is why maraming tumutulong sa Red Cross. Bagamat wala tayong nakukuha pera sa gobyerno, marami pa rin tumutulong sa Red Cross para maibsan natin ang kahirapan ng napakarami. And that entails trust. That entails belief in our capabilities. Kaya sa darating na panahon, umaasa ako, lalakas palalo ang Red Cross. Ngayon ay almost 2 million volunteers tayo. Dapat madagdagan natin sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Magkaroon tayo ng 143. The philosophy of loving our fellow humans, so that this really becomes the foremost humanitarian organization of the world. So today, I ask you to accept the challenge. I ask you to lead. At para sa ganoon, pagdating ng oras, hindi tayo mahuhuli sapagkat ang motto natin is always volunteers plus logistics plus information technology equals a Red Cross that's always first, always ready, always there. Maraming salamat and God bless you all. God bless the Republic of the Philippines and the Philippine Red Cross. Mabuhay kayong lahat. Yan po ang ating mensahe ng ating Philippine Red Cross Chairman and CEO Richard J. Gordon. Gov Cora? Yes, hindi ko na dadagdagan yung sinabi ng ating chairman sapagkat maliwanag na maliwanag ang kanyang sinabing mandando ng Philippine Red Cross. Opo. At tamang-tama, ang topic natin ngayon ay Restoring Family Links Program of the Philippine Red Cross. And we have as guest si Mr. Gary Dorado Jr., Restoring Family Links Officer, Welfare Services Philippine Red Cross ng National Headquarters, as well as Ms. Iris K. Recto, PRC Batangas Chapter. Pwede natin simulan ang interview para Yes. makakita na kung anong ginagawa. Gary, ano ang layunin ng programang Restoring Family Links ng Philippine Red Cross? Yes, Sir Gary. Good Go afternoon. ahead. Yes po. Gary? Hello po. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Gov Cora. Good Yes. afternoon, Miss Iris. Iris, Kay Recto. Alright, so isa po sa mga layunin po ng Restoring Family Links ni Philippine Red Cross po ay tulungan yung nawalan ng contact sa pamilya. Hindi alam kung nasaan ang mahal sa buhay. Gustong ipaalam sa pamilya na sila ay ligtas. Naghahanap ng nawawalang kamag-anak. And nais muling makausap o makaugnayan ang pamilya. So in short term po, si Restoring Family Links ay piniprevent niya po yung separation ng family members. So nire-restore or ini-strengthen yung communication or connection within the family. So sino-sino ang mga makinabang sa programang ito sa kasalukuyan? Opo, sa Restoring Family Links naman po, lahat po
ng Pilipino o let's say foreigners po ay pwede pong makinabang kay Restoring Family Links. Kinikater po ni Restoring Family Links as long as pasok po ito sa criteria or guidelines po ni Restoring Family Links, and as long as nasa scope po ni Restoring Family Links ni Philippine Red Cross. So meron pong apat na criteria po si Restoring Family Links. Yun ay cases na related to disasters, migration, other humanitarian needs, and armed conflict. Mm. Kasi paano nagsimula ang isang tao na maghanap ng nawawalang kapamilya para sa pamagitan ng RFL, anong mga dokumento o impormasyon ang kinakailangan upang makapag-request ng tulong? Go ahead, Gary. Sige po. Doon naman po sa kung paano po sisimulan yung paghahanap ng family member po na nawawala. Pwede po silang lumapit sa sa local na Yes. PRC branch po or offices para po itugon yung mga information nung family members po nila na nawala ng contact or hindi po nila makontak or biglaang pong nawala. And pwede rin po nilang i-reach or tawagan po yung 143. And masasagot naman po yun ng mga volunteers and staff po natin na nasa Operation Center po ni Philippine Red Cross. And pwede rin po silang mag-reach out sa SOS tracing email na kung saan may access po yung welfare services ng National Headquarter para po makater po yung mga email or mga missing cases po nila. Kay Iris K. Recto, PRC ng Batangas Chapter, gaano katagal naman karaniwang inaabot ang naghahanap ng nawawalang kamag-anak sa inyong karanasan, po. Iris? Hi, Hello good po. afternoon, Good Ma'am afternoon Irish. po. Good afternoon din. Naririnig niyo po ako? Yes, loud and Yes. clear. Ayan, hello. Maliwanag. Good afternoon po sa lahat. Go, magandang hapon po. And Sir Gary, also to Sir Edison, magandang hapon po. Pagdating naman po dun sa gaano po ba katagal ang inaabot, actually Go, ito po ay depende sa makakalap po nating impormasyon galing po dun sa naghahanap. At saka po kung ano po yung nature po, kung sa ano po yung dahilan kung bakit po nawala ang isang tao. So, dumedepende po yun. Kaya napakahalaga po nung impormasyon na ibibigay po sa atin noong pong naghahanap. Bakit mahalaga ang programang Restoring Family Links sa panahon ng kalamidad? Maraming kalamidad na nagdaan sa Batangas at I am sure na kailangan kayo ng kapasidad para matulungan yung mga pamilyang nakahiwalay. Go ahead, Iris. Opo, totoo po, Gov, ang inyo pong nabanggit. Napakahalaga po ng Restoring Family Links kasi yun nga lang pong simpleng wala pang 24 hours na nawawala ang mahal natin sa buhay ay hindi na tayo makatulog, hindi na po tayo makakain, isip na po tayo ng isip. So ito pong mga bagay na ito ay para makatulong po na maging parang at least po yung ating mga mahal sa buhay pag ginagawa po natin yung paghahanap po sa kanilang mga mahal sa buhay. Lalo na po in times of disaster po, Gov, parang nawawalan po tayo ng hope pag po nawawala yung mga mahal natin sa buhay. Kaya napakahalaga ng ginagawa po ng Philippine Red Cross. Paano naman nakakatulong ang Philippine Red Cross sa ibang organisasyon para sa Restoring Family Links? Kasi maraming organisasyon na hihingi ng tulong sa atin, di ba? Go ahead, Iris. Apo, tama po kayo, Gov. Ang programang Restoring Family Links po, gaya po ng nabanggit ko, ay actually it's para pong holistic approach ang ginagawa nito sa ating pong pagtulong. Hindi lang po ito emosyonal, kundi pati physical, mentally, nakakatulong po ito dahil ito po yung magbibigay sa atin ng parang hindi naman parang at peace na alam natin kung nasa maayos na kalagayan ng ating minamahal sa buhay. And even if ito po ay ang ating mga mahal sa buhay ay sumakabilang buhay na po, at least malalaman po natin kung anong nangyari sa kanila. Yun po ang naituturong sa atin ng Restoring Families. Ano naman ang mga hamon na kinaharap sa pagpapatupad ng programang ito? Kasi hindi naman madali ang programang Restoring Family Links. Kasi
Maaring ang Pilipino ay all over the world. So, hindi karakaraka makikita. So, ano sa palagay nyo din ang suporta ng gobyerno sa programang ito at bakit? Pagsamahin mo na ang sagot sa dalawang tanong, Iris. Okay po. Tutulong na rin si Gary mamaya. Yes po, opo. Sa nakita ko po, Gov, ano po ang isa po sa nagiging hamon po na kinakaharap po natin is of course yung pagpapatupad po kasi nung Data Privacy Act, Gov. Marami po ang impormasyon na nililimitahan po na i-share po sa atin at ito pong mga impormasyon na to, yung mga vital o mahalaga para magsimula po yung ating proseso ng restoring family links. Kaya po, pagkulang po, pagka po limitado, dun po kami medyo o nahihirapan po talaga na challenge dun sa ginagawa po sa atin. Yung ginagawa po nating mga proseso. Sir Gary? Balik ako kay Gary, no? Sa palagay mo ba, sapat na ang suporta ng gobyerno sa programang ito at bakit? Opo, sapat na po yung suporta po ng gobyerno sa programang ito dahil sa Restoring Family Links naman po, GovCora, kapag beyond po sa scope natin or sa criteria po natin yung missing case na reported po sa atin, nandyan naman po yung offices or agencies po ng gobyerno para po to support in continuation po doon sa search nung missing cases po. And meron din po actually existing na interagency mechanism na ginagawa din po yung mga agencies or offices na meron pong Restoring Family Links program din po. So yun po yung sapat na masasabi kong suporta na nagagawa or nabibigay po ng gobyerno para po dito sa Restoring Family Links program po natin sa Philippine Red Cross. Ano pa ang maaaring idagdag o pagbutihin sa Restoring Family Links program dahil sa dami ng maaaring problema na hinaharap nito? Meron pa ba kayong kaalaman o ginagawa na maaaring idagdag o pagbutihin sa Restoring Family Links? Go ahead, Gary. Sa akin po, GovCora, sa tingin ko po is to strengthen pa po yung implementation po nung interagency coordination body po na meron ngayon. Dahil nga po malaking tulong po yon sa oras po ng mga disasters or sabihin po nating emergency po yan or non-emergency. Malaking tulong po yon na meron pong one or centralized leadership and centralized data po na meron si offices or agency na dito sa Pilipinas para po mabilis po yung communication and also support sa bawat isa. And also I think if I were to add on din po, GovCora, maganda rin pong magkaroon ng awareness. Sabihin nating social media or any other platform na pwede po nating magamit para po at least ma-reach po natin yung maraming tao na may mga program po na ganito para sa mga missing cases. Kay Iris, alam natin na balitang-balita na marami sa Batangas ang mga nag-abroad and therefore, siyempre, sila ang magiging mangangailangan ng programang Restoring Family Links program. Sa inyong palagay, na-implement na at maganda bang implementasyon sa Batangas ng Restoring Family Links? Paano mo masasabi ito, Iris? Yes po, Gov. Maganda po at alam po ng ating mga kapwa Batanggenyo ang ating pong programang ito na Restoring Family Links at may ilan na rin po tayo o marami na rin po tayo na cases na naging matagumpay dahil po dito sa Restoring Family Links na na-cater po dito sa atin sa Batangas chapter. Pero siguro ano pa yung hamon na kinakaharap sa pagpapatupad ng programang Restoring Family Links? Dahil alam ko, yung mga nasa abroad, ayaw nang pasabi kung nasaan sila. Dahil ayaw nilang malaman na sila ay nakapag-asawa na o may kaiba ng pamilya. So Iris, paano natutugunan ng programa yung ganito na ayaw magsabi kung nasaan sila ng mga lalaking iniwan na nila ang kanilang mga asawa? It's a very challenging ito, Iris. Oo nga po.
Very challenging din po ang question, Gob. Actually po, Gob, sa ating pong pulisiya ng Philippine Red Cross pagdating sa Restoring Families, we highly respect po kung ano ang desisyon ng naghahanap at hinahanap. So, lagi po natin yung ini-implement. So, as long as hindi naman po, as long as wala po, parang hindi naman po makakaapekto sa safety, ng hinahanap at naghahanap, yung ating pong gagawing proseso, basta po safe yung both sides po, yun po yung ating priority. So, yun po. And also po, Gob, kagaya nga po na nabanggit ni Sir Gary po kanina, may mga criteria, ang ating pong paghahanap ng Restoring Family Links. So, medyo challenging po yung criteria na nabanggit po ninyo at hindi po ito pumapasok sa ating pong programa. So, maaari siguro silang lumapit sa ibang organisasyon para po dito sa ganitong klase pong paghahanap. Para naman po, at least hindi, i-refer po natin sila para at least hindi naman po mabaliwala o ma-invalidate yung kanila pong gustong mangyari. Paano naman nakatutulong ang programang ito sa emosyonal na kalagayan ng mga biktima? Kumbaga sila yung naghahanap nung kapamilya nila. Nalaman na alam na kung nasaan pero hindi magandang balita dahil may iba ng pamilya nangyayari yon. And therefore ayaw na makipag-ugnayan sa lumang pamilya. Ano ang nakita niyong pamamaraan para makatulong ang Red Cross sa ibang organisasyon para ma-restore ang family links? Kasi itong gusto nilang ma-restore ayaw na dahil may iba ng pamilya. Iris. Sa palagay ko po, Gov, ito po ay may ibang ahensya na maaari pong tumulong sa kanila para po sa ganito. Ito po ay parang beyond na po sa sakop ng Philippine Red Cross. Kaya po maaari po natin silang i-refer po. Yun naman po yung ginagawa natin pag it's beyond na po sa atin pong kapasidad po sa Philippine Red Cross. Sa iyong palagay, sapat ba ang suporta ng gobyerno sa programang ito at bakit? Ang government naman po natin ay naandyan kapag naman po meron po tayong mga ganitong cases beyond the organization po or capacity of the organization. Ang maganda pong samahan ng Philippine Red Cross at ang ating mga local government units ay nagpapatunay po na kapag po may mga aktibidades po tayo na or mga programa o serbisyo na inilulugod po sa ating organisasyon at hindi na po ito beyond na po sa capacity natin, nandiyan naman po ang government para po tayo ay suporta. Kay Gary, sa iyong palagay ba sapat na ang suporta ng gobyerno sa programang ito at bakit? Yes po. Sa palagay ko naman po ay sapat na yung support na nabibigay po nung gobyerno sa programang ito dahil sa panahon po ng sakuna or mga operation po na ginagawa po natin, tinatanggap naman po ng mga gobyerno or offices po or agency yung mga referral po natin na missing cases na alam po natin ay wala na po sa sakop ng meron si Restoring Family Links, pati wala na po sa criteria natin. And gaya po nung na-mention ko, yung sa interagency coordination po natin, yun po yung isa sa masasabi ko pong maganda yung relationship, pati yung support na nare-receive po natin sa gobyerno. Gob Cora. Oras lang tayo mag-station break. Opo. Para itatalakayin natin ang ano pang maring idagdag, pagbutihin sa Restoring Family Links program. Go ahead, Edison. Opo, dyan mo lang po kayo sa ating Zoom. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question.
Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hehe. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Maria Texon para sa PRC News Flash. Nagpakita ng kahandaan at mabilis na pagtugon ang Philippine Red Cross sa isinagawang Holy Week 2026 operations, kung saan umabot sa 10,082 individual ang kanilang natulungan sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa ulat, nag-deploy ang PRC ng kabuuang 2,214 staff at volunteers upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa panahon ng Semana Santa. Kabilang sa kanilang mga inilatag na serbisyo ang 421 first aid stations, 80 ambulansya, 112 foot patrol units at 102 welfare desks, pati na rin ang 16 emergency vehicles na strategically positioned sa iba't ibang lugar. Sa kabuuang bilang ng mga tinulungan, 9,105 katao ang sumailalim sa vital signs monitoring, habang 30 pasyente naman ang kinailangang i-transport sa ospital. Naitala rin ang 894 minor cases at 53 major cases, bukod pa sa 221 individual na nabigyan ng welfare assistance. Ipinatupad din ng PRC ang mga hakbang upang makatipid sa enerhiya alinsunod sa umiiral na National Energy Emergency. Kabilang dito ang mas estratehikong paglalagay ng mga ambulansya upang mabawasan ang konsumo ng gasolina, habang pinananatili ang mataas na antas ng kahandaan at serbisyong pang-emerhensiya. Nagpahayag naman ng pasasalamat si PRC Chairman and CEO Richard J. Gordon sa mga PRC volunteers and personnel na nakaisa para sa Holy Week 2026 operation ng organisasyon. Samantala, binigyang diin naman ni PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Tang ang kahalagahan ng patuloy na paghahanda at koordinasyon. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling matatag ang PRC sa pagbibigay ng tulong sa publiko. Pinatutunayan ang kanilang panindigan na maging always first, always ready, always there sa oras ng pangangailangan. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Maria Texon. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Whirling Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa Kalinghatid ng Red Cross dito sa Radyo Pilipinas sa ikalawang bahagdan ng ating programa. At syempre, nung nakaraang Lunes tayo po ay matagumpay na ipahatid ang ating mga wheelchairs dyan sa mga napiling beneficiaries ng ating National Capital Region Chapters. At 50 po mahigit ang naipabigay nating wheelchair yan. Courtesy po yan ng Rotary Club Manila at ang ng Chair the Love Foundation at syempre ng Philippine Red Cross. Gob Cora? Wala ka ng balita sa safeguard? Diba dati meron ka? Opo, maubusan na po kasi tayo ng oras. Mamaya na lang po siguro, Gob Cora. Baka maubusan na nga ng oras, kailangan ngayon na. Sige po, papaplay po natin, Gob Cora. Ma'am Joy, pa-ready na lang po ng isang safeguard. Okay po.
Okay, Gob Cora, magpatuloy po tayo at siguro sa susunod, mamaya i-play po natin yung ating safeguard po. Siguro ang unang tanong babalik sa para kay Gary at kay Iris, paano makakatulong? Well, bakit mahalaga ang programang Restoring Family Links sa panahon ng kalamidad? Sa inyong karanasan, Iris, nakita nyo ba ang kahalaga ng Restoring Family Links sa panahon ng sakuna sa Batangas na maraming nangyari at nawala ng kontak ang mga kapamilya nila? Go ahead, Iris and Gary. Opo, yes po, Gov. Actually, isa po sa naranasan ko po ang isang matagumpay na case po ng Restoring Family Links ay nung deployment ko po sa Leyte nung panahon po ng Typhoon Yolanda. Dahil po wala nga po noon, bagsak po ang mga signal, ang mga communications lines ay wala. Talaga pong ang Philippine Red Cross ang naging daan po ng mga taong naghahanap na hinahanap nila yung mga mahal nila sa buhay. So tayo po yung naging paraan po para makapagkuha sila ng komunikasyon at dahil po sa ating programang Restoring Family Links, nahanap po natin yung mga mahal nila sa buhay, sa tracing po, sa pamamagitan po ng tracing, and also nabigyan po natin sila ng hope dahil po nabigyan po natin sila ng pagkakataong makausap ang mga mahal nila sa buhay sa pamamagitan po ng ating mga cellphone and satellite phone. So dahil po doon ay nagkameron po sila ng pag-asa, nagkameron po sila ng lakas na nasa mabuting kalagayan po ang kanilang mga mahal sa buhay. Yun po ang nagagawa ng ating Restoring Family. Kay Gary, paano nakikipagtulungan ng Philippine Red Cross sa ibang organisasyon para sa Restoring Family Needs? Sa iyong karanasan, ibalita mo, ikwento mo ang pamamaraan na nakikipagtulungan tayo sa ibang organisasyon. Go ahead, Gary. Okay po. So, paano po nakikipagtulungan si Philippine Red Cross o specifically Restoring Family Links po sa other organization or government? So, nakikipagtulungan po tayo sa ibang offices or agency gamit po yung paghingi or pag-provide po ng mga information na meron po tayo and para po ma-counter-check po doon sa kanila po para po magkaroon tayo ng additional information po doon sa missing case. So let's say for example po kapag yung information po na nabigay ni enquirer sa amin ay wala po or hindi po kilala nung constituents or nung community na nandoon po yung taong yon. So, ang gagawin po namin ay magko-coordinate po kami sa barangay officials or sa barangay para po i-counter-check yung pangalan po nung sought person to check kung talaga po bang taga-barangay doon po siya. Doon po ba siya nakatira or kilala po ba siya doon sa barangay, may history po ba siya doon, may pangalan po ba siya doon, lahat ng information po na kakailanganin po namin. And yun po yung isa sa mga malaking tulong po na nagagawa po nung gobyerno or LGU po doon dito po sa programang ito. And Lately, may Sige mga po. hamon na kinahaharap ang pagpapatupad ng programang ito kasi kawalan ng impormasyon na bibigay sa inyong barangay pero hindi pala doon nakatira, nakalipat na. Mga ganong pamamaraan. Paano nyo natutugunan to? Nahanapin pa. Wala na sa lugar na nakalagay sa barangay. Hindi na pala doon nakatira, nakalipat na. Paano nyo natutugunan ang mga problemang katulad nito? Go ahead, Gary. Isa po sa mga ginagawa po namin kapag ganun po yung sitwasyon po nung missing case. Kapag wala pong information doon sa barangay, babalikan po namin yung enquirer para humingi po ng additional information. And then pag may nabigay pong additional information, isa po doon sa mga hihingiin po namin is meron po bang huling tao na nakasama po yung missing person na ba yun? Meron ba siyang kaibigan na talagang may alam kung saan man yung whereabouts niya?
etc. And kapag ka nabigay naman po yung information na yun, GovCora, sisikapin po namin na mag-conduct po ng another search para po doon sa missing person na yon, through the help po nung mga local volunteers and chapter staff po natin. And kapag wala na po talagang information na maibigay yung inquirer, and that's the time po na gumagana na po yung referral pathway po na meron po tayo sa Philippine Red Cross. Kaya nire-refer po natin siya sa PNP para po si PNP yung magte-take over, or si LGU po yung magte-take over doon sa case na yon. So ano pa ang maaaring idagdag o pagbutihin sa Restoring Family Links program sa iyong palagay? Siguro po yung kailangan lang naming maidagdag dito, GovCora, is of course yung talagang pag-ensure na yung information po na kinokolekta po nung chapter o yung local chapter po natin ay kompleto, and ma-ensure din po na lahat ng information is makuha po natin doon sa inquirer para ma-utilize po natin yung lahat ng resources na pwede po nating magawa para sa Restoring Family Links, and para po at least mapakita po natin na dito sa programang ito ay talaga pong ginagawa natin siya to really ensure na ma-prevent po yung separation ng family members. So yun po, siguro talagang ma-ensure lang na yung collection of data doon sa nawawala pati doon sa inquirer ay sapat at kumpleto para po hindi mahirapan si Philippine Red Cross doon sa pag-conduct po ng search. Kay Iris, ang katanungan, ano pa ang maaaring idagdag o pagbutihin sa Restoring Family Links program? Okay po. Para po mas mapalakas po natin ang Restoring Family Links program, kagaya nga po ng mandato po ng ating chairman, Richard Gordon, yung pagpapalakas po at pagpapadami ng ating Red Cross 143 volunteers and ating mga Red Cross Youth volunteers. Dahil po yung mga pagtitrain po natin sa kanila, yung pagkakapacity po natin sa kanila, malaking bagay po ito dahil sila po ang magkakalat po ng ganitong programa ng Philippine Red Cross. Sila din po ang magsasabi sa mga kasamahan nila sa barangay na may ganitong programa ang Philippine Red Cross, at maging katulong po natin sila kapag po meron tayong mga serbisyo na ginagawa barangay, munisipyo at sa buong komunidad po dito po sa atin sa Pilipinas. So Kasi sa ibang bansa nakikita natin na pag merong nawawala, nilalagay sa mga puno kung sino yung nawawala, yung hinahanap. Parang hindi ko pa masyadong nakikita ito. At ang iba pinagbabawal yung paglalagay ng poster sa mga puno. Pero siguro may pamamaraan sa barangay para mapalawak ang kaalaman ng mga barangay kung sino yung mga nawawalang tao. Edison, Yes meron po. ka na bang Yes po. papalabas? Yes po, palabas po natin pakita po natin yung tungkol sa ating safeguard, Ma'am Joy. I-integrate natin ang safeguard sa ating programa. Apo, ito na po. Safety you can see, protection you can trust. Across our busiest roads and city centers, one message shines bright. Be prepared, be protected. The Philippine Red Cross Safeguard is now visible where millions pass every day. One card, one connection. Immediate access to Red Cross emergency services anywhere, anytime. Get your PRC Safeguard today because safety should always be within reach. Special thanks to Summit Outdoor Media for partnering with us in showcasing our Safeguard through their LED advertising. GovCora, mabalik po tayo. Medyo ba ang safeguard sa Batangas at sa implementation ng Restoring Family Links program? yes po, Gov. Opo, lahat po ng ating pong mga volunteers, lahat po ng ating pong mga partners, and even po lahat po ng Batanggenyo ay hinihikayat po natin na maging katulong po ng Philippine Red Cross sa mga pagpapahatid ng serbisyo natin sa ating komunidad sa pamamagitan po ng pag-member po nila or pagsali sa Safeguard membership. Gary, nai-relate mo ba yung Restoring Family Links as officer ng Welfare Services sa inyong programa sa Restoring Family Links? Yes po, yan po yung talagang practice na ginagawa po namin sa Restoring Family Links din, is to integrate yung
benefits ng safeguard po natin para at least ma-explain din po natin doon sa inquirer, sa mga individuals na na nakikinig po, para at least may chance po na if ever ma-convince po sila and kakailanganin po nila, then they would be more than willing to get po yung safeguard. So magpapaalam na tayo. Final words, Gary and Iris, go ahead. Gary. Sige po. Ayun po, in behalf of the welfare services po and the Philippine Red Cross, thank you so much po sa invitation po na in-extend nyo po sa akin. And I'm very much happy po na I was able to share po yung Restoring Family Links na talagang pinagsisikapan po namin na palakasin pa para po ma-reach pa po yung maraming individuals na nangangailangan po ng tulong sa katulad po nung sa Restoring Family Links, and kung sino pa po yung mas nangangailangan para po mas marami pa po kaming matulungan sa community. Ikaw, Iris, go ahead. Of course, this is a privilege po na nabigay po sa amin ni Sir Gary na maipaliwanag po at maihatid po ang programa natin, ang isa sa programa po o serbisyo na ginagawa ng Philippine Red Cross, ang Restoring Family Links. And of course, hinihikayat po natin lahat na maging member ng Philippine Red Cross at makasama natin para mas palakasin pa ang mga serbisyo po ng organisasyon. Maraming salamat po, Gov, Sir Edison. Salamat Yes po. Gov Cora? Of course, magagawa natin lahat ng bagay kundi tayo nag-iisa. Kailangan magtulungan tayo at ako'y naniniwala sa programang Kalinga Hatid ng Red Cross ay mapapalaganap natin ang kaalaman ng mga tao. Ngayon, ang ating priority ay yung safeguard na dapat maunawaan ng mga tao, paano maka-avail, paano mapalawak natin ang implementasyon ng Philippine Red Cross through the safeguard. Go ahead, Edison. Okay, nice din po nating pasalamatan ang ang chapter administrator po ng Batangas chapter, syempre si Sir Ronald Generoso, at syempre ang OIC po ng Welfare Service ngayon na si Sir Mark Abrigo sa pagbibigay daan po ng ating talakay ngayon. Syempre sila po ang nakausap natin para dito sa mga panauhin natin po ngayon. At maraming salamat po muli si Sir Gary Dorado Jr. at kay Ma'am Irish K. Recto. Okay, at ayan na po ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong 19 ng buwan ng Abril, taong 2026. At syempre, makita-kita tayo muli sa susunod po na linggo mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At syempre, maraming salamat din po sa lahat ng mga nanood sa ating Facebook Live ng Radyo Pilipinas, sa YouTube stream, at syempre sa mga nanood sa atin sa Affordabox at Digibox, at syempre sa mga nakinig sa 104.3 at sa mga nag-comment at sa mga nag-like and share po. Okay, hanggang sa muli po. Ito po si Edison Enriquez at susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. At nandiyan na pala, sunod po yan ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. Ang oras ay 10 minuto bago mag alas 4 ng hapon.